Madison's point of view. Kasalukuyan akong nagtitake ng order nang biglang tumayo at tumingin sa akin ng isang lalaking matangkad, matipuno at hindi ko maikakailang gwapo na parang artista. "Gusto mong magpakasal ako? Then I'll marry her." Sambit nito sa ginang nakausap at sabay turo sa akin. Napaturo tuloy ako sa sarili ko. Ako ba? Sir? Tanong ko sabay tingin sa paligid ko. Nakita kong pagngiti niya tumango sa akin. "Yes, ikaw nga. Marry me." Ulit pa niya. Pero hindi yun pakiusap, kung hindi utos. Napakunot ako ng noo. "Ay, sir, hindi ako interesado sa'yo. You see, nagtatrabaho lang po ako rito as waitress." "O sige, pakasalan mo siya." Utos naman ng ginang na nakaupo. "Hindi ako tututol. I don't care kung sinong gusto mong pakasalan uno. Basta't maikasal ka lang bago ka mag-30. Napasinghap ako ng bahagya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa sitwasyong nasasaksihan ko ngayon. Simpleng pag-abot lang sana ng menu ang pakay ko. Tapos heto at may nag-aalok na sa akin ng kasal? "Ay ma'am, sir, hindi po talaga ako interesado." Nangingiti kong sagot, sabay iling. "Nagtatrabaho lang po ako rito as waitress. Saka wala sa isip ko na maging instant wife ako." May ilang taong nagbubulong-bulungan. Ang iba naman, napapasinghap. Ang iba natatawa. Napailing na lang ako dahil sa mag-inang to na tila ba ginagawang biro ang pagpapakasal. Narinig ko ng malalim na buntong hininga ng lalaki na tila hindi nagustuhan ang sinabi ng ginang. Mukhang naghahanap lang siya ng way para hindi maikasal. At ako ang ginawa niyang shield. Ba't nadamay pa talaga ako, no? "I'm serious, mom." Mariing sambit ng lalaki. "You want me to marry someone? Fine. I'll marry her." Parang bigla akong nanlamig. Ako? Ako talaga? "Ay sir, may iba pa pong babae dito sa restaurant na." "Gusto mo ba ng dagdag na sahod, iha?" Singit bigla ng ginang na may malamig na tingin, pero matalim ang ngiti. "Or bonus, basta't maikasal ko lang tong anak ko bago mag-30. Kahit sino babae pa yan, at kahit ikaw pa ay willing akong magbayad." Nanlaki ang mga mata ko. "Ha? Ma'am, hindi po ako nabibili." Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang lumapit sa akin si lalaki at bumulong. "Hindi kita binibili. I'm offering a deal. Clear, legal, and mutually beneficial. Kung papayag ka." Sambit niya sa akin habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ko. Ako naman ay nakatitig lang din sa kanya, tila hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Ang gwapo kasi, nakakatulala sa malapitan. Hindi ko magets, sir." Tugon ko ng pabulong rin. Nakita kong tumingin siya sa kanyang wristwatch bago niya ako mahigpit, pero maingat na hinila palayo sa harap ng ginang. "Come, we need to talk somewhere quieter." Mahinang sabi niya. "Sir, bawal po yan. May shift pa ako eh." Pero hindi niya ako pinakawalan. Paglingon ko, nakamasid ang ginang. Nakataas ang kilay at nakangiti na parang natutuwa pa siya sa nangyayari. Pagdating namin sa isang sulok na walang nakakarinig, sa kanya binitawan ng kamay ko. Huminga siya ng malalim na para bang ang laki ng problema niya. "I'll pay you 1 million pesos. Napakurap ako. "Ha? 1 milyon? 1 million. Papakasalan mo ko for 1 year. After that, automatic annulment. Clean break. Wala kang responsibilidad. Wala ring emotional attachment. Just a contract." Dire-diretsyong sambit ng lalaki. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Halatang mayaman siya pero baka naman scam to. Hindi ako papayag na maskama, no? "Sir, hindi po ako gold digger." Pagsakay ko sa trip niya. "Wala naman akong sinasabing gold digger ka. That's my offer. Kapalit ng 1 taong kasal." Napalunok ako. Bakit ako, sir? Marami naman diyang willing. Marami namang mayayaman, sosyal, model, influencer, babae na mas bagay sa'yo. "Because you're ordinary." Natigilan ako. "Excuse me? Parang sinabi mo na ring pangit ako ah." Nakita kong natawa siya ng bahagya. "Hindi sa akin galing yan. Sa'yo." But... "Wait, hear me out first.
Kaya ikaw kasi ordinaryo ka lang na tao. Ulit niya. And ordinary means simple. Walang drama. Walang hidden agenda. Walang habol sa pera ko. I'm safe with you. Hindi ko alam kung ma-offend ako o maaawa sa tono niya. 1 million. Ulit niya sa mas mababang tono. Paid up front. I'll handle everything. The papers, ceremony, even your job. After a year, you're free. Napahawak ako sa dibdib ko habang pinakakalma ko ang sarili ko. Hindi ka ba scammer? Mahina akong tanong. Nanlaki ang mga mata niya. You think I'm a scammer? Didn't you know me? Umiling ako. Hindi artista ka ba? Inilabas nito ang cellphone niya. And in fairness, naka-iPhone 17 Pro Max siya. Kalalabas lang niyan, day. That's me. Sabay turo niya sa search bar and images na nasa browser. Napanganga ko. Ikaw pala yan? Ikaw pala si Uno Madrigal? Bigla ay gulat kong sambit. Nagkibit balikat siya. Napahinto naman ako. Kung ikaw yan, di bilyonaryo ka, tapos pakakasalan mo ko. Baliw ka na ba? Nagulat ako sa tanong ko kaya't napatakip ako sa bibig ko. Joke lang. Tanong lang naman yun. Grabe ka naman sa baliw. Sorry, bakit ba kasi kailangan mong magpakasal ka agad-agad? Napabuntong hininga siya't napahilot sa sentido. Birthday ko na next week. And I'm going 30. Ang mami ko kasi may paniniwala na kapag nag-30 na ako't hindi pa kasal, wala na raw pag-asang magkapamilya pa ako. Second reason, kapag wala akong asawa when I turn 30, ang kumpanya namin mapupunta sa tito kong gahaman. Napatango ako. Kaya pala, ang hirap naman pala ng sitwasyon mo. So? Tanong niya nang nakataas ang kilay. Deal? Narinig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung kaba, takot, o dahil masyadong malapit ang tingin ni Uno sa akin. Pero kahit anong pilit kong iwasan, hindi ko maalis ang mata ko sa kanya. 1 million. Bulong niya ulit, para bang inaakit ako sa halagang makukuha ko. And I'll make sure you're protected for the whole year. Protected? Tanong ko't napakunot ang noo. Yes. Tiningnan niya ang kamay niyang kanina lang ay nakahawak sa akin. Hindi kita gagalawin. Hindi kita hahawakan nang hindi mo gusto. Hindi rin kita gagamitin para sa kahit ano pang drama ng pamilya ko. You'll just be my wife, on paper. Nastak ako sa salitang wife. Magiging asawa ko ng bilyonaryo ng ganito kadali? Totoo ba talaga to? Bakit parang ang dali sa'yong magsabi ng kasal? Hindi ko mapigilang itanong. Hindi ka ba natatakot na after 1 year, baka hindi umayon sa kontratang mangyayari? Ngumiti siya pero bakas ang lungkot. Hindi ako natatakot. Kung papayag ka, we'll have rules. Clear ones. No strings attached. No expectations. No real marriage. Just a contract. Dagdag pa niya. Pero... You'll have your own room. Patuloy niya pa. Your privacy, your boundaries. And you can keep your job if you want. Though I can offer something safer and better paid. Inabot niya ang wallet niya. Kinuha ang isang business card at iniabot sa akin. Ngunit hindi ko yun agad kinuha. Mag-isip ka na muna, sabi niya. Hindi kita pipilitin. Kinuha ko ng business card at binasa ko ron ang pangalan niya. Contact number at company name. O sige, payag na ako. Sambit ko bago siya tumalikod. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Pero nang tumingin sa akin si Uno, may kung anong kumislap sa mga mata niya. Hindi ko maintindihan kung tuwa, ginhawa o desperasyon. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong umatras. Hinawakan niyang muli ang puso ko. Let's go. Ha? Saan? Sa table, sa mom ko. Kailangan niyang marinig. Ngayon agad? Halos pabulong kong ani. Yes, matatag niyang sagot. Before someone tries to change your mind. At bago pa ako makapag-react, narating na namin ang mesa nila. Elegante pa rin nakaupo pa rin ang ginang na parang isang reyna. Tumigil siya sa paghigop ng tea nang makita kaming papalapit. Uno didn't waste a second. Mom, seryoso niyang sabi.
Hawak pa rin ang pulso ko na para bang pag binitawan niya itatakbo ko. We'll get married. Ako'y nashock pa sa bulgarang sinabi ni Uno. Dahilan kaya't napatingin ako sa paligid at napayuko ng bahagya dahil sa hiya. Kung nandito lang ang kaibigan ko, tiyak na sasabihin na ang buhok ko'y singhaba ng traffic sa EDSA. Samantalang ang ginang naman ay nagningning ang mga mata na parabang tagumpay to sa nangyayari. Oh! Sabi ng ginang at kaagad na pangiti ng malapad. Sa wakas! Uno anak, finally you made a decision. Pero ako, parang nalunok ko ang sarili kong hininga. Ano nga bang pangalan mo, iha? Tanong ng ginang sa akin. Madison po. Hinila ko ni Unong palapit kaya't halos mapadikit ako sa braso niya. She agreed. The wedding will be as soon as possible. Mas mabuti yon, sagot ng ginang na halatang excited. I'll inform the lawyers and we'll start with the preparations. Mom, sambit ni Uno ng may respeto. She wants a simple ceremony. Nilingon ako ng ginang na parabang sinusukat kung deserve ko ba yon o hindi. Simple? Oh well, sige. As long as it's legal, I don't care about the rest. Huminga ako ng malalim, pero bigla akong napahigpit ng kapit sa palda ko nang maramdaman kong yumakap si Uno sa bewang ko. His touch was warm and gave the vibes of a possessive husband. Talaga bang magiging asawa na ako ngayon ng isang bilyonaryo? Tanong ko sa isip ko sabay kurot sa pisngi ko. Ouch! Mahina akong daing. Napatingin si Uno sa akin. Why did you do that? Tanong nitong naguguluhan. Baka kasi panaginip lang eh. Sabay kamot ko sa pisngi ko. Natawa naman si Uno. You're silly. Yes, it's not planned, but it's certainly not a dream, Madison. Pagbasa niya sa nameplate ko. Ang gwapo lalo ng bilyonaryo mapapangasawa ko. Okay, sige, bahala na si Batman. Kinabukasan ay muntik ko ng ibagsak ang cellphone ko nang makita kong sarili kong mukha sa social media. Hashtag, Uno Madrigal engaged. Hashtag, mystery girl. And hashtag, the lucky waitress. At sa comment section, either pinupuri ako, kinaiinggitan ako, o iniinsulto ako ng mga taong hindi ko naman kilala. Kaya't nang dumating si Maxine sa apartment ko, halos isampal niya sa mukha ko ang screen ng phone niya. OMG! Madison! Tili niya. Girl, siya yung billionaire na Madrigal. As in, Madrigal Tech Group. As in, the man of everyone's dreams. Alam mo bang may fanbase siya? As in, literal na may mga Mrs. Madrigal Club. Napaupo ako sa sofa at halos mapatid ang hininga ko. Hindi ako swerte, Max. Wala akong naging choice. 1 million daw ang ibabayad sa akin once na makasal kami. Teka lang. Umupo siya sa tabi ko habang hawak pa rin ang phone niya. You're telling me, pumayag kang pakasalan ng isang bilyonaryo dahil kailangan mo ng pera? Tumango ako at masakit yun sa pride. Kailangan ko ng pera para matapos ko na yung lupang iniwan nila mama at papa. Ayokong makuha yun ng pinagsanlaan ng mga walang kwenta kong kamag-anak. Kung hindi ako kikilos, mawawala na yun sa akin. Natahimik si Maxine at napanguso siya dahil nalulungkot para sa akin. Mads, mahina niyang sabi. Dapat sinabi mo sa akin para nakapag-ambag man lang ako pambili ng, ewan ko, isang dakot na lupa o kahit pandagdag sa interes man lang. Napangiti ako kahit papano. Ano ka ba? Ayoko namang utangan ka. Problema ko ito eh. Pero hindi mo naman kailangang magpakasal sa isang walking bank account. Bulalas niya. Baka mamaya may hidden camera sa mansyon nila. O kaya may kailangan ka pang pirmahan. Wait, may pinirmahan ka ba? Max, huminga ako ng malalim. Meron dahil may kontrata. Nabitawan niya ang phone niya. Hala? Seryoso? May pa-contract signing pa kayo? Tumango ako. Yes, ang nakalagay doon magpapakasal ako sa kanya at kailangan umabot kami ng 1 taon. No strings attached. Then maghihiwalay kami. We will process the annulment. Wow! Bulong niya sabay hawak sa sentido niya. Alam mo bang hindi ko alam kung gusto kitang sampalin o yakapin ngayon? Napahiga ako sa sofa. Ako rin. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak.
Sabay-sabay namang nag-vibrate ang phone ko. Maxine pick it up at napataas ang kilay niya. Uy! Nag-message si Uno! Kinikilig nitong sambit. Napabangon akong bigla. Ha? Anong sabi niya? Binasa ni Maxine ang message. Pero bago pa niya sabihin, dahan-dahan siyang napangiti. Oh my gosh, girl! You need to breathe! Maxine, ano nga kasi? Binasa niyang text messages ng malakas. Hey Madison, pack your things. I'm picking you up in 30 minutes. Mom wants you to stay at the Madrigal residence starting tonight for security. Napalunok ako. Girl. Nakangiti ngayon si Maxine at namumula ang pisngi. Simula ngayon hindi ka nalang basta si Madison. Ha? Ako pa rin naman to ah. Gaga, syempre ikaw pa rin yan. Ang ibig kong sabihin ay ikaw na si Madison Madrigal. Fiancé ka na ng isang bilyonaryo. And the world will be watching. At doon ko lang na-realize kung gaano kalaking pagbabago sa buhay ko ang pinasok kong ito. Well, makikinabang din naman ako sa pera. That's all I need. Ilang oras pang nakalipas ay tapos na akong mag-ayos sa mga gamit ko. A black luxury car just parked outside. At habang nakatingin ako sa bintana ay parang lalabas ng puso ko dahil sa kaba. Madison! Bulong ni Maxine habang sumisilip sa bintana. Holy freaking money! Andito na siya! Sambit nito sabay na palunok. Girl, ang linis ng kotse. Kita mo yung reflection mo. Mas malinaw pa sa utak mo. Tumigil ka nga. Natatawa kong sagot habang isinasara ang maleta. Nakakahiya, hindi man lang ako nakapagbihis ng maayos. Dagdag ko pa. Tingin ko wala siyang pakialam kung nakahoodie ka. Mukha ka namang tao pa rin. Maxine! Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Joke lang, hindi ka naman mabiro. Okay ka naman, Frenny. Maganda ka pa rin. Pambobola nito sa akin bago tuluyang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Maxine. Ako na. Pag-aalok niya't kaagad na nagtungo sa pintuan at binuksan yon. Kaagad kong nakita si Unong nakaitim na long sleeves, nakaayos ang buhok at halatang galing sa isang meeting na for sure ay milyon-milyon ang nakataya. Pero nang nakita niya ako ay bahagyang lumambot ang tingin niya. Hi Madison, bati niya. Ready ka na ba? Tanong nito sa akin. Ramdam ko ang kaba ko na parang gustong tumalo ng puso kong palabas. Oo, sandali lang ah. Sambit ko saka inabot ang maleta. Hindi pa man ako nakakapag-adjust ay inabot niya na yon mula sa kamay ko. Si Maxine namang sa likod ko ay napapabulong. Lord, bigyan mo rin ako ng ganitong jowa, please. Pinanlakihan ko ng mga mata si Maxine dahil baka marinig ni Uno at baka kung anong isipin nito. Let's go. Sambit ni Uno saka tumingin sandali kay Maxine. Thank you for helping her. Kumaway si Maxine na para bang artista ang kaharap niya. Paglabas namin ay binuksan agad ni Uno ang pinto ng sasakyan para sa akin. At doon ako napatitig. Sir, Uno, hindi mo naman kailangang pagbuksan pa ako ng pinto. It's part of the deal. Sagot niya. I'll take care of you for the whole year. Ngumiti na lang ako ng bahagya saka pumasok na sa loob at umupo sa passenger seat. Pagkatapos niyang umikot at sumakay sa driver seat, ay sinara niya ang pinto. Nang makapasok siya, saglit niya akong tiningnan. Are you nervous? Tanong niya. Sino bang hindi kung ganito kabilis lahat ng pangyayari? Sagot ko. Don't be. Binuksan niya ang seatbelt. Yumuko ng bahagya at siya mismo nagkabit ng seatbelt ko. I told you, I'll protect you. From now on, bulong niya habang umaandar kaming paalis. You're Madison Reyes, fiancé of Uno Madrigal. Nakangiti niyang sambit na siyang nagpagaan ng loob ko. Nagsimula na ring umandar ang kotse papalayo sa dati kong apartment. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang naging biyahe namin dahil nakatulog ako. Nagising na lamang ako nang tapikin ni Uno ng bahagya ang balikat ko. Sorry. Paghingi nito ng pasensya. Get ready yourself. Malapit na tayo. Dagdag pa nito kaya't inayos ko ng upo ko at pati na rin ang sarili ko. Dahan-dahan namang bumagal ang sasakyan sa harap ng isang iron gate na sobrang taas. Pagkas ka ng guard sa QR ID ni Uno,
ay bumukas yun ng dahan-dahan na parabang tulad sa isang palasyo. At nang tuluyang pumasok ang kotse ay literal na napabukang bibig ko. Uno, bulungkot hindi ko napigilang magtanong. Mansion ba to o palasyo? Nakikita ko ngayon ang malawak na garden at may ilaw na parang sa 5-star hotel. Fountain na mas maganda pa sa nakikita ko sa sentro ng syudad. May mga halaman, may pool, may driveway na parang runways ng airport. Umiling siya ng konti at napangiti. It's home. Home? Halos mapasigaw ako. Parang isang palasyo na ito na sobrang lakit ganda eh. Hindi siya sumagot, pero narinig kong mahina niyang tawa. Paghinto ng sasakyan sa harapan ng main entrance, ay agad lumapit ang dalawang lalaki para salubungin kami. Binuksan nilang pinto at tumingin sa akin ng may magalang na ngiti. Good evening, young madam. Bati nila. Young madam? Halos masamid ako sa hangin. Narinig ko ulit ang mahinang tawa ni Uno habang binubuksan niya rin ang pinto niya. Lumabas ako ng sasakyan sa kapinasadahan ko ng tingin ng buong mansyon at parang nawala ang hininga ko. Ang mansyon mismo ay modern elegant, malaki, ginto ang trimming ng mga bintana. Kahit ang tiles ay sobrang linis, para bang salamin. May malalaking chandelier sa main entrance na nakikita ko lang sa mga website. Uno, bulong ko. Hindi ako handa. Baka mamaya pagpasok ko matrigger ang emergency alarm kasi mukha akong hindi taga rito. You're my fiancé, sagot niya agad. You belong here. Automatikong tumigil ang puso ko ng 3 segundo dahil sa sinabi niya. Anyway, para ka siya nga. Kinikilig na sambit ko sa isip ko. Bago pa ako makasagot ay bumukas na ang malaking pinto at lumabas ang mami ni Uno. As usual, elegante pa rin ang pananamit nito na parabang isang reyna. Ako lang yata ang mukhang katulong dito ah. Bulong ko sa isip ko. Oh, iha! Welcome to the Madrigal Residence. Malapad ang ngiti niya. Nakaprepare na ang guest room. Fiancé room mo. Fiancé room? Nauutal kong tanong. May ganun po ba? Yes! Sagot ng ginang. Proud. Next to Uno's room of course. Para mas madali kayong mag-uusap habang piniprepare ang wedding. Napatingin ako kay Uno at nakita ko siyang tumango. Come inside. Dagdag pa niya. I'll give you a tour. We have a lot to discuss. Wedding planners will arrive tomorrow. Pagpasok ko sa loob ng mansyon ng Madrigal, parang gusto kong magtanggal ng tsinelas kahit naka-rubber shoes ako. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang mga paa ko dahil baka mamaya may matapakan akong mas mahal pa sa buwan ng renta ko. Pero di pa man ako nakakapag-react sa laki ng mansyon ay nagsimula ng mami ni Uno sa tour. Dito ang main hall, banggit niya habang nakangiti. Imported ang marble galing sa Italy, lahat ng lightnings customized. Napamura ako sa isip ko. DIY chandelier lang ang meron ako sa apartment eh. Wow, yun lang nasabi ko. Sumulyap sa akin si Uno ng may halong amusement. You'll get used to it. Sambit nito na parabang alam niyang naninibago ako. Hindi ako sigurado. Pabulong kong sagot. Lumakad kami papunta sa hallway na punong-puno ng paintings na halatang hindi nabili sa Divisoria. This is our art gallery, paliwanag ng ginang. Our family collections. Tumingin ako sa isang painting at isang babaeng nakatalikod habang hawak ang violin. Ang presyo nito siguradong mas mahal pa sa buong barangay namin. Tara na sa next room, sambit ni Uno. Naglakad kami papunta sa isang malaking living area. Komportable naman ang lugar pero eleganteng-elegante. Parang hindi living room, parang pang magazine. This is where we entertain guests, dagdag ng ginang. But of course, iho, after the wedding you'll have your own private lounge. Wedding? Bulong ko. Parang ang bigat ng salitang tumatarak sa dibdib ko. Sunod na dinala nila ako sa dining room. May mahabang mesa. Pang royal banquet. Tapos, sa back garden. May pool, may gazebo, may mini lake, at isang maliit na greenhouse. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko
ay ang pag-akyat namin sa second floor. "This will be your room, Madison," sabi ng mami ni Uno habang binubuksan ng isang pinto. Napahinto ako't halos hindi nakapagsalita sa nakikita ko. Mas malaki pa ito sa buong apartment na tinitirhan ko. May queen-sized bed, soft lighting, balcony, sariling CR na parang pang-hotel, at walk-in closet na pwedeng tirahan ng 5 tao. Ma'am? Nanginginig kong sabi. Sigurado po ba kayo na para sa akin to? But of course! Sagot niya. Fiancé ka na ng anak ko. At isa pa, call me mommy. Tumingin ako kay Uno na nakatayo sa pintuan para lang makumpirma ko kung alam ng mami niya ang kontrata namin. That's just temporary kasi kapag mag-asawa na tayo, sa isang kwarto na tayo matutulog. Sabay kindat ni Uno na kaagad ko namang naintindihan. Exactly! Sagot ng ginang na walang kamalay-malay ang dalawa na alam nito ang totoo. At para sa ginang, ay forever ang gusto niya para sa dalawa. Hindi bastang kontrata lamang. O siya sige, kayo na muna rito at may aasikasuhin pa ako. Iniwan kami saglit ang mami niya para tumawag sa wedding planner. At nang masarang pinto, kaming dalawa na lang ni Uno ang natira. Nakahalukip-kip ito habang nakasandal sa pader. Ako naman, nakatayo sa gitna ng room at hindi ko alam kung anong susunod kong gagawin. You okay? Tanong niya. Hindi. Diretso kong sagot. Pero I'm trying. Tumango siya. You did great downstairs. Huh? Wala naman akong ginawa. You survived the entrance. Nakangiti siya ng konti. Trust me, that's something. Huminga ako ng malalim. Uno, sigurado ka ba talaga rito? Sobra. Seryoso ako. Seryoso rin akong maging asawa ka. Lumapit siya ng isang hakbang. Madison, listen. I know this is overwhelming, but I'm not going to let anyone hurt you. Not my family, not the media, not anyone. Napatingin ako sa kanya at dun ko na-realize. No matter how cold or calculative he seems, there's something in his eyes na nagsisilbing he means it. From now on, patuloy niya, I'm responsible for you. And when the year ends? Tanong ko na halos pabulong. He paused. Then I'll set you free. Pero may kakaiba sa tono niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot na hindi niya sinasabi. Rest for now, dagdag niya. I'll send someone to bring your dinner here. At paalis na sana siya nang pigilan ko. Uno, lumingon siya. Thank you, sambit ko. Sandaling tumigil ang oras. Hindi siya ngumiti pero lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. You don't have to thank me, Anya. We're a team now. At tuluyan na siyang lumabas ng pinto. Ako naman ay naiwang kinikilig at nagtatatalon sa ibabaw ng malambot na kama hanggang sa matumba ko. Hi, Lord! Walang taong hindi mai-inlove kay Uno kung ganun siya kagwapo. Kinikilig kong sambit. Halos 1 oras akong nakatitig sa kisame bago kumatok ang isang maid sa pinto. Ma'am Madison, Sir Uno is requesting you to join them for dinner. Kinabahan agad ako. Nag-ayos ako ng bahagya. Binrush lang ang buhok. Inayos ang damit. Tapos ay huminga ng malalim bago lumabas ng room. Pagbaba ko sa hagdan, nando doon si Uno. Nakahawak sa railings. Waiting for me. The way a groom waits for a bride sa altar. You're on time. Malumanay niyang sambit. Sorry kung naghintay ka. Nahihiya kong sagot. Hinawakan niyang likod ko upang alalayan ako. Oh my gosh, ramdam kong init ng kamay niya. Let's go, sambit niya. Pagpasok namin sa dining hall ay muntik na akong umatras. Sa mahabang lamesa ay napakaraming pagkain. Nang tingnan ko kung sinong naroroon, nakita ko ang mami ni Uno. Isang lalaking nasa 50s na ang edad at isa pang lalaki na tila kaedad lang ni Uno. Oh, Madison! Iha! Bati ng mami niya. Come sit together with Uno. Sabay kaming naglakad ni Uno patungo sa upuan. Saka prenteng umupo.
Nang mga oras na yun ay ramdam ko kagad ang bigat ng mga tingin ng dalawang lalaki na para bang sinusuri ang pagkatao ko. I'm Uno's father. Since hindi pa naman kayo kasal ng anak ko, you can call me Uncle Fred. Pakilala ng may edad na lalaki. So you're the woman Uno decided to marry? Walang emosyong sambit nito. Yes po. Sagot ko habang pilit na pinakakalma ang sarili ko. Tell me, what do you do for a living? Tanong pa nito habang nakatingin ng diretso sa akin. Waitress po. Napahinto sa paghiwa ng karne si Uncle Fred. Dahilan kaya't napatingin ako kay Uno na tinanguan lang ako na para bang sinasabi niyang okay lang at maging totoo ako sa sarili ko. Oh, a waitress? Simpleng reaksyon lamang yun pero ramdam kong panguhusga sa tono nito. Pero bago pa ako malusaw sa kanya ay nagsalita si Uno. She works hard. Diretsyong sambit ni Uno at ramdam ko sa tono niya na para bang pinoprotektahan niya ako. And she's smart. Dagdag pa niya. And decent. And honest. Ilan lang yan sa mga katangian niya na nagustuhan ko sa kanya. Lihim akong napakislot sa kung papaano akong ipakilala ni Uno. Ganun niya ako ipagmalaki? Now I wonder if it's part of the show. Ang mami naman ni Uno, ngumiti. That's lovely to hear, Iho. Sambit nito habang nakatingin sa akin. At kitang-kita ko sa mga mata niya na totoo ang ngiting yun. Pero ang lalaking kaedad ni Uno ay peking umubo ng may pahiwatig. Waitress? Interesting choice, Uno. Very mindful. Sambit nito. I don't care what you're saying, so keep your comments to yourself, Brent. Malamig na sagot ni Uno. Easy, cuz. Tila nangaasar nitong sambit. Napaawang ang labi ko. Kung ganun ito siguro ang pinsan na tinutukoy ni Uno, nakaagaw niya sa pagmana ng kumpanya nila. Madison, bigla ay tawag sa akin ng daddy ni Uno. Are your intentions toward my son sincere? Parang tumigil ang puso ko sa tanong na yon dahil kapwa naman alam namin ni Uno ang totoo. Sir, Nakatingin silang lahat sa akin at ramdam ko na tumatagaktak ng pawis ko dahil sa kaba. Pero bago pa ako makapagsalita, ay muling nagsalita si Uno. She's not after my money. Napalingon kaming lahat sa kanya. She didn't chase me. She's not asking for anything. Hindi siya maluhudad. Dagdag niya. And I was the one who asked for her to marry me. At doon ko naramdaman ang pag-iinit sa mukha ko. Hindi ko alam kung dahil proud ba siya sa akin o dahil nagalit siya sa mga magulang niya para ipagtanggol ako. Ang mami niya ang unang ngumiti. Well, that settles it. We support the engagement. Sambit nito. Kaagad ko namang napansin ang biglaang pagbabago ng emosyon ng pinsan ni Uno. You sure about that, Uno? Tanong ng pinsan nito na halos nakangisin ng pilit. Marrying someone you barely know? I'd rather marry her than someone who wants my inheritance. Tugon ni Uno ng diretsyo. Doon tuluyang natahimik si Brent. And for the first time tonight, Uno reached under the table para haplusin ang kamay ko. You're safe. Bulong niya ng sobrang hina na halos ako lang nakarinig. Malumanay akong napangiti at gumaan ang pakiramdam dahil matapos nun ay kumain kami ng hindi ako ang pinag-uusapan. Nang gabi rin na yun na ibinigay sa amin ni Uno ang basbas ng mga magulang niya. Gusto na nilang ikasal kami sa lalong madaling panahon. Rush wedding ang naging eksena. Halos wala pang 3 araw ay handa ng lahat. Para akong natulog lang tapos kinabukasan kasal ko na. Habang nakatitig ako sa malaking salamin ay halos hindi ako makapaniwala sa itsura ko. I am now wearing a white dress. Nakaayos ang buhok, naka-makeup, at parang ibang tao ko ngayon. Napapitlag ako nang biglang may kumatok sa pintuan. Come in. Mahina akong sambit kahit hindi ko alam kung sinong kumakatok. Nang bumukas ang pintuan ay kaagad kong nakita si Uno. Napatitig ako sa kanyang mukha dahil mas gumwapo siya kaysa sa usual niyang ayos. Nakasuot ng simpleng black suit at tumayo lang sa tabi ng kama at tinitingnan ako. Magiging asawa ko ba talaga tong gwapong nilalang na ito? Tanong ko sa isip. Pumasok si Unong nakangiti. Hi, mahina akong bulong. Bakit ka nandito?
Di ba bawal tayong magkita? Kasi may kasabihan na baka hindi matuloy ang kasal. Hindi lang matutuloy ang kasal kung tatakas ka. Tatakas ka ba? Tanong nito. Napangiti naman ako. Hindi, syempre. Sabay yuko ko at ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Relax, Madison. Tonight is just for the ceremony. Nothing else. Huminga ako ng malalim. Okay. Tumayo siya sa tabi ko at dahan-dahang ibinaba ang kamay niya sa kama. Remember, I'll follow the rules. You don't have to do anything you don't want. This wedding is just a formality. Sambit niya habang nakatingin sa akin. Ramdam ko ang init ng boses niya. Uno, sigurado ka ba rito? 1 taon lang tapos our contract ends? Tanong ko. Nakita ko na bahagya siyang nag-isip bago tumango ngunit na natiling tahimik sandali. Saka huminga ng malalim. I know what I'm doing and I want you safe. Hindi ko alam kung bakit pero tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa takot o excitement, kung hindi dahil sa kabila ng lahat ng yaman, impluwensya at kontrata. Siya lang nagpakita ng pakialam sa akin. Kahit palangit at lupa ang sitwasyon namin. Tumayo siya at marahang hinawakan ng kamay ko at inalalayan niya akong tumayo. Sabay kaming lumabas ng room at dumiretso sa main hall for the simple ceremony. Walang halos tao at tanging magulang lang ni Uno ang naroroon. Nagsimula ang seremonya ng napakabilis. Hanggang sa idiniklara na kaming mag-asawa. Ay, thank you Lord! Salamat po't kasal ng anak ko. Wala nang ibang iisipin pa. Sambit ng mami ni Uno nang matapos ang kasal. Honey, ikaw naman kasi ni-stress mong masyadong sarili mo rito kay Uno. Sinabi ko naman sa'yo na mahahanap din niya ang babaeng gusto niyang pakasalan. Sambit naman ni Uncle Fred. Let's go! Mag-celebrate tayo. Kumain tayo sa restaurant. Masayang sambit ng mami niya. Mami, kayo na lang po ni Daddy. Uuwi na po kami ni Madison. Sambit ni Uno na ikinakunot ng noo ko. Gutom na rin kasi ako, wala pa akong kain dahil ayokong magmukhang butete sa suot kong white dress. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Mommy. Syempre, it's our honeymoon night. Ayaw niyo bang magkaroon kagad ng apo? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Uno at pakiramdam ko. Ay uminit bigla ang pisngi ko dahil sa hiya. Natawa tuloy si Daddy Fred. Yan! Ganyan nga anak. Bigyan mo kami kagad ng apo. Naku, ikaw talaga. O sige na nga, i-enjoy mo muna ang gabi niyong mag-asawa. Sambit naman ni Mommy saka nagpaalam at tumalikod na ang mga ito. Pagkaalis sa mga magulang ni Uno, ay kaagad ko siyang hinampas ng mahina sa braso. Oh, why did you do that? Tanong nito na habang hinihimas ang braso niya. Ikaw loko ka rin. Anong gagawa ng apo? Wala yan sa kontrata ha? Sambit ko sa kainirapan siya. Dahilan ko lang naman yun para hindi na natin sila makasama. At isa pa, tumingin itong bigla sa paa ko. Paltos na yung mga paa mo dahil sa heels na suot mo. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Kanina pa talaga ako nasasaktan dahil gumagasgas yung suot kong heels sa balat ko. Ganito naman kapag bago yung heels tapos hindi pa ako sanay na magsuot ng ganito. Dahil sa trabaho, flat shoes lang naman ang gamit namin para iwas disgrasya. Kaya ko pa naman na... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong buhatin ng pa-bridal style. Hoy! Uno! Baba mo ako! Sigaw ko. Huwag ka nang malikot dyan. Ayokong mas lumala pang paltos mo sa paa. Ayokong mas masaktan ka pa. Natigilan ako sa pagpitlag at natahimik sa sinabi niya. Ramdam na ramdam ko kasi ang pag-aalala at pag-aalaga niya sa akin. Like, makakatagal ba ako ng 1 taon nang hindi nahuhulog kay Uno? Abat walking green flag siya Dahan-dahan niya akong isinakay ng kotse at hindi na ako umangal pa. Nang nag-drive siya, dumiretso kami sa isang mansyon na minsan na naming napuntahan. Isa raw yun sa mga namana ni Uno. Regalo na rin dahil bubuo na ito ng isang pamilya. Nang makarating kami, hindi pa kami nakabababa nang biglang tumunog ang tiyan ko. Sorry, nahihiya kong sambit. Gutom ka? Don't worry,
I'll cook for you. Sambit ni Uno bago bumaba ng kotse. Nang pagbuksan niya ako ng pintuan at maglalakad na sana akong palabas, ngunit binuhat niya akong muli. Ibaba mo na ako, Uno, kaya ko naman eh. Naiilang kong sambit. No, I like to do this. Mapilit nitong sambit. Hindi na ako muling umangal pa. Nang makarating kami sa salay, kaagad niyang tinanggal ang suot kong heels. Nagsugat at nagdugo na oh. Baka sa boses niya ang pag-aalala. Umalis siya at saglit lang nang bumalik siya at may dala ng medicine kit. Inangat niyang pa ako at isinampa sa tuhod niya habang nakaluhod siya. Uno, nakakahiya. Mahina akong sambit. Huwag kang mahiya. Asawa na kita, kaya't kailangan ingatan kita. In sickness or in health nga, di ba? Hindi na ako nakasagot pa dahil hindi ko alam kung kasama pa ba sa kontrata namin ang sinasabi niya. Basta't ang alam ko lang na mga oras na yun ay sobrang bilis ng tibok ng puso ko na para bang sasabog anumang oras. Aw! Daing ko nang punasan niya yun ng bulak na may alkohol. Pasensya na, kailangang lagyan ng alkohol para iwas impeksyon. Tugon ni Uno sa kamarahang hindi pa ng paa ko na may sugat. Ang lalaking to, sanay na sanay magpakilig. Nang matapos linisin ni Uno ang sugat ko'y tumayo na ito. Wait here, magluluto ko na makakain natin. Sambit niya sa akin na siyang tinanguan ko. Ilang minuto ang lumipas bago ko narinig ang mahinang kalansing ng mga pinggan mula sa kusina. Nakaupo lang ako sa sofa. Tahimik pero magulo ang isip. Hindi pa rin ako sanay sa ideyang asawa niya ako, lalo na't kontrata lang naman ang lahat. Maya-maya pa'y bumalik na si Uno. May hawak na tray na may 2 plato at isang mangkok ng mainit na sabaw. Dinner is ready. Nakangiti niyang sambit. Ha? Ikaw lang mag-isang nagluto? Gulat kong tanong. Of course. Gusto kong siguraduhin na malinis at masarap yung kakainin mo. Sagot niya na para bang napaka-normal lang ng lahat. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa sa harap ko. Saka niya ako tinulungan na umusog ng konti. Dahan-dahan lang baka sumakit pa ang paa mo. Paalala niya. Umupo siya sa tabi ko. Pagtingin ko sa plato, simple lang ang pagkain. Steak, mashed potatoes, at gulay. Pero mukhang maayos ang pagkakaluto. Ang bango, hindi ko mapigilang sambit. Tikman mo muna bago ka humusga. Biro niya. Sumubo ako at hindi ko napigilang mapapikit sandali. Masarap. Mahina akong sabi. Napangiti siya. Good, kumain ka pa. Kanina pa kumakalam yan tiyan mo. Tahimik kaming kumain sa umpisa. Tanging tunog lang ng kubyertos ang maririnig. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ako na para bang tinitiyak kung okay nga lang ba ako. Masyado ka namang nakatitig. Nahuli ko siyang sabi ko. Checking lang kung nahihirapan ka ba. Sagot niya. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Napabuntong hininga ko. Uno, hindi mo kailangan gawin ng lahat ng to. Alam mo naman kung bakit tayo ikinasal. Tumigil siya sa pagkain at dahang-dahang tumingin sa akin. Alam ko yun. Sagot niya sa kalmado pa ring boses. Pero kontrata man o hindi, magkasama tayo sa iisang bubong. Ayokong pabayaan ka. Hindi ko alam kung anong isasagot kaya't tumango na lamang ako at muling kumain. Pagkatapos namin kumain, inabot niya ang baso ng tubig sa akin. Busog ka na? Tanong niya. Oo, salamat sa masarap na pagkain. Ang galing mong magluto. Tumayo siya at kinuha mga pinagkainan namin. You're welcome, my wife. Magpahinga ka na muna at aayusin ko lang ito. Habang pinapanood ko siyang maglakad papunta sa kusina, hindi ko maiwasang mag-isip. Hanggang saan ba talaga ang hangganan ng kontrata namin? At bakit pakiramdam ko, umpisa pa lang pero malabo nang masunod ko ang isa sa mga rules. Ang bawal mahulog. Makalipas ang ilang sandali bumalik si Uno mula sa kusina. Come, mahinahon niyang sambit. Iahatid na kita sa kwarto. Tumayo ako pero agad niya akong inalalayan. Hindi na niya ako binuhat pero nakahawak ang kamay niya sa bewang ko. Sapat lang para masuportahan ako. Pagpasok namin sa kwarto, bahagya akong natigilan. Malawak ang silid.
May malaking bintana at malamlamang ilaw. Sa gitna nito'y 2 kama, magkalayo ng konti. Pareho ang ayos, malinis at maayos. 2 kama? Hindi ko napigilang itanong. Yes. Sagot niya agad na para bang inaasahan niya na ang reaksyon ko. I don't want you to feel uncomfortable hanggat hindi ka ready. At isa pa, I respect your privacy. Bahagya akong nakahinga ng maluwag. Salamat. Mahina akong sambit. Tinulungan niya akong maupo sa kama na mas malapit sa pinto. Ayan na ang kama mo, sabi niya. Mas malapit sa CR para hindi ka mahirapan. Muli na naman akong natigilan. Ang dami niyang iniisip para sa akin. Uno. Nagsalita ako pero hindi ko na itinuloy. Sleep well, Madison. Putol niya sabay ngiti. You've had a long day. Salamat, Uno. Tumungo siya sa kabilang kama at humigaron. Tahimik niyang pinatay ang ilaw, maliban sa maliit na lampshade sa gilid ng kwarto. Kinabukasan, nagising ako sa liwanag ng araw na pumapasok mula sa malaking bintana. Sa sandaling yun, hindi ko malaman kung nananaginip ba ako. Mahigpit kong hinawakan ng kumot at ramdam ko ang lamig nito sa balat ko. Pero mas nangingibabaw ang kaba sa dibdib ko. Ito ang unang umaga ko bilang asawa ni Uno, kahit pa kontrata lang ang lahat. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Tumayo ako at naglakad papunta sa balcony. Bumungad sa akin ang malawak na tanawin, ang pool, ang hardin, at ang buong property. Hindi ko napigilang huminga ng malalim at pilit inaalis ang bigat na unti-unting bumabalot sa akin. Bigla kong naramdaman ng isang presensya sa likod ko. Gising ka na pala? Good morning. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Uno, nakasimpleng polo at jeans, walang kaarte-arte, at parang natural lang sa kanyang mamuhay sa gitna ng karangyaan. Good morning. Mahina akong sagot at pilit pinakakalmang sarili ko. Lumapit siya ng dahan-dahan at tila tinitingnan kung okay lang ba ako. Did you sleep well? Oo, I think. Kibit-balikat kong tugon na halatang nanginginig ang boses. Hindi lang ako sanay sa ganito kalaking kama at kwarto. Bahagya siyang ngumiti. I'll have someone prepare breakfast for you. Downstairs or I can bring it here. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi na, sa baba na lang mamaya. Okay, maghahanda na rin ako. Habang kumikilos siya, napansin kong natural sa kanya ang pagiging kalmado pero alerto. Para bang natural na sa kanya na gawin ang pagsilbihan ako. Pagkatapos namin mag-almusal ay naupo ako sa sofa sa living area. Hawak ang tasa ng kape habang iniisa-isa sa isip ang mga nangyayari. Uno, paninimula ko. Bahagyang nanginginig ang boses. Pwede bang magpatuloy pa rin akong magtrabaho bilang waitress? Ayoko kasing basta na lang maupo rito na para bang wala akong ginagawa. Tumango siya at seryosong tumingin sa akin. I get it. You want to feel normal and productive. Oo mabilis kong sagot. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Gusto ko lang ng routine, kahit simple lang. Saglit siyang natahimik at halatang pinag-iisipan ang sasabihin. Nang muli siyang tumingin sa akin, ay malamig ang mga mata niya pero may halong pag-aalala. Madison, I can't let you go back to being a waitress. Napangiwi ako. Ha? Pero bakit naman? Because I can't risk it. Diretso niyang sagot. Social media, paparazzi, opportunistic people. I won't let anyone get close to you. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o magpasalamat. Kung ganon, saan ako pwedeng magtrabaho? Tanong ko na pilit pinananatiling kalmado lang ang boses. Tumango siya. I've arranged a position for you in the company. Company niyo? Napapikit ako sa disbelief. Yes, sagot niya. Nothing too stressful. Entry level. My supervision. You'll learn, gain experience, and you'll be safe.
Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin. Pagkabigla, kaba, at isang hindi maipaliwanag na excitement. Pero hindi naman ako sanay sa corporate world. Pwede bang orientation muna? Bahagya siyang ngumiti. Of course. I'll personally make sure you're comfortable. May mentor ka. Someone you can trust. Napangiti akong bahagya. Salamat, Uno. I really appreciate it. Tumayo siya. Lumapit at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ko. You're welcome. You're my wife. I won't let anything harm you. Kahit stress o panganib na pwede namang iwasan. Ayan na naman. Tinawag na naman niya akong wife. Kaya tuloy ang puso ko ngayon. Parang kabayong nagkakarera sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. At ang lakas ng kabog nito. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa normal kong routine. First day ko ngayon sa kumpanya ni Uno. Pagdating ko sa office building ng Madrigal Tech Group, napatingin ako sa taas nito na parabang glass scraper na parabang pangpelikula sa Hollywood. Napalunok ako. Kakayanin ko ba talaga dito? Tanong ko sa isip ko. Pumasok ako sa lobby at sinalubong ng receptionist na nagbigay ng ID at uniform. Welcome, Miss Madison. Sir Uno asked me to show you around. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang tensyon sa paligid. Lahat ay nakangiti sa akin. Ang ilan naman, nagbubulungan pa. Dinala ko sa office ng HR at doon ko nakilala ang mentor ko. Isang babaeng sweet na nakangiti at halatang professional. Hi Madison, I'll guide you through your first week. Don't worry, you'll learn fast. Ilang sandali pa habang nagpapaliwanag siya, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Paglingon ko'y si Uno. Nakatayo siya sa gilid ng pinto, nakasandal at nakamasid. Uno, napabuntong hininga ko sa sarili ko. Seryoso ba to? Hindi ako sanay sa ganito. Tumango siya na parang nakikinig sa bawat salita ko. You'll adapt. I'll make sure no one takes advantage of you. And you'll learn. You're smart. Habang naglalakad ako kasamang mentor ko sa office, naramdaman kong kakaibang halong kabat excitement. Hindi biro ang trabaho sa isang bilyonaryong kumpanya. Pero ramdam ko, hindi ako basta-bastang iiwan ni Uno. At sa gitna ng mga bagong faces, high-tech gadgets at corporate world, narealize ko na hindi akong ordinaryong waitress ngayon. Ngayon, bahagi na ako ng mundo ni Uno. At kahit kontrata lang ang dahilan, ay ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at may konting thrill sa bawat hakbang na ginagawa ko sa loob ng Madrigal Tech Group. Halfway through my first day at the Madrigal Tech Group, inihatid ako ng mentor ko sa cafeteria para sa lunch. Ang daming tao, mga high-level executives, assistants, interns. All eyes subtly glued on me. Huh? She's really his wife? Rinig kong bulong ng isang babae sa tabi ng table habang pinanonood kami. Baka naman prank lang. Sabay tawanan nila. Pinilit ko na lamang na ngumiti at huwag pansinin ang mga sinasabi nila. Pero hindi maiwasang mapansin ang tensyon sa paligid. Hindi lang ako ordinary na bagong empleyado ngayon. Uno makes sure that no one can bully me saying that I'm his wife. Not knowing na lalo yata akong mapag-iinitan. Habang kumakain ako ng salad, naramdaman kong humina ang ingay sa paligid. Tumingin ako at nakitang isang babaeng pumasok sa cafeteria. I know her. Noong nag-research ako patungkol kay Uno, ay siyang balibalitang ex ni Uno. Si Isabel, na isang modelo at artista. Sakto rin naman ang pagdating ni Uno sa tapat ng lamesa ko kaya't nagkaharap sila. Uno, long time no see. I didn't know na sa cafeteria ka na lang pala kumakain, ha? Halatang halong may pangungutya ang boses ni Isabela. Napalingon si Uno sa kanya. Calm as ever. Pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Isabela, what are you doing here? Malamig niyang tugon. Just visiting. Sagot na Isabela at halos ngumiti ng mapanukso. Nabalitaan ko kasi na you brought someone here. Naramdaman kong parang gusto kong lumihis at magtago sa ilalim ng table. Hello po. Mahina akong bate habang hawak ang salad bowl na parang pang shield ko. Uno, seriously?
Tanong ni Isabela habang nakatayo sa harap ng table. She's a waitress before, right? And now she's your wife? Nagkaroon ng katahimikan sa cafeteria at halos lahat nakatingin sa amin. Pero bago pa ako mapahiya ng lubusan, ay naglakad si Uno palapit kay Isabela at tinitigan ito sa mga mata. Yes, she is my wife. At kung sino mang mananakit sa kanya, ako ang makakalaban. So better stay away from her. Sambit ni Uno na may halong pagbabanta. Hindi makapaniwala si Isabela at nagkibit balikat. Wow! I guess money really does change people, huh? Sarcastic nitong sambit bago tuluyang umalis. Ilang linggo nang lumipas at naging maayos ang takbo ng trabaho ko sa kumpanya ni Uno. Unti-unti akong nasanay sa bagong mundo. Mga meetings, deadlines, at corporate etiquette. Nakakapagod, oo, pero kahit papano, pakiramdam ko may sarili na akong lugar. Hindi lang ako ang fiancé ni Uno Madrigal, kung hindi si Madison na may silbi. Isang gabi, sabay kaming umuwi ni Uno mula sa opisina. Akala ko tahimik lang ang gabi. Simpleng hapunan at pahinga. Pero pagdating namin sa bahay, agad naming nadatna ng masiglang boses sa loob. Naroroon ang mga magulang ni Uno. May mahabang mesa na puno ng pagkain, halatang pinaghandaan. May mga kasambahay na abala, at ang buong bahay ay puno ng ingay at halakhakan. Surprise! Masayang sambit ng mami ni Uno nang makita niya kami. Nagpasalo-salo kami. Matagal na rin tayong hindi nagsasama-sama. Napangiti ako ng pilit at nagmano. Ganon din naman si Uno. Wala akong magawa kung hindi ang sumama at umupo sa tabi niya sa hapag. Habang kumakain, panay ang kwento ng parents niya tungkol sa negosyo, sa mga plano ng pamilya, at sa kung gaano sila kasaya na sa wakas ay may asawa na si Uno. Hanggang sa biglang ngumiti ng makahulugan ang mami niya tumingin sa aming dalawa. So, simula nito, tila may inaabang ang reaksyon. Kailan niyo naman balak bigyan ng apo ang mom at daddy? Natigilan ako. Tumatakbong panahon. Dugtong pa nito. Dalian niyo na. Excited na kaming magkabibi sa pamilya. Parang biglang nawala ang hangin sa baga ko. Napahinto ako sa pagnguya. Halos mabulunan. Mabilis akong inabutan ng tubig ng mami ni Uno pero ramdam kong namumula na ang mukha ko. Napansin kong pag-igting ng katawan ni Uno sa tabi ko pero hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Excuse me po. Mahina akong sambit at pilit na ngumiti. Sumama po yata yung pakiramdam ko eh. Aakit lang po muna ako. Hindi na ako naghintay ng sagot mula sa kanila. Tumayo ako agad at mabilis na naglakad palayo. Pagdating ko sa kwarto, isinara kong pinto at sandaling napasandal doon. Baby, isang salitang kailanman ay hindi naging bahagi ng kontrata. Umupo ako sa gilid ng kama habang hawak ang dibdib na parang hinihingal pa rin. Paano kung malaman nilang totoo? Paano kung dumating ang araw na kailangan naming ipaliwanag ang lahat? Ilang sandali pa, narinig kong mahinang katok sa pinto. Madison. Tawag ni Uno sa pangalan ko pero may halong pag-aalala. Can I come in? Hindi ko agad sinagot. Huminga muna ako ng malalim sa kamarahang nagsalita. O sige, pasok ka. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Uno. Tahimik niyang isinara yun sa likod niya bago lumapit sa akin. Nakatayo lang ako sa gilid ng kama. Nakayuko. Pilit inaayos ang gulo sa isip ko. Sorry. Agad niyang sambit. I didn't expect that. Umiling ako. Hindi mo kasalanan. Sagot ko. Kahit ramdam kong nanginginig pa rin ang dibdib ko. Hindi lang ako handa kanina. Lumapit siya ng konti, pero huminto sa tamang distansya. You don't have to explain anything. Dagdag niya. Not to them, not to me. Napatingin ako sa kanya. Pero, paano kung paulit-ulit nilang itanong? Hindi naman tayo pwedeng magsinungaling habang buhay. Saglit siyang natahimik. Kita ko ang pag-igting ng panga niya bago siya huminga ng malalim. I'll handle it. Mariin niyang sabi. I'll talk to them. I won't let them pressure you. Uno. Mahina akong tawag. Contract or not, dugtong niya. Wala sa usapan ng baby.
And I won't cross that line. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi dahil sa sakit, kung hindi sa bigat ng pakiramdam na may taong handang tumayo sa harap ng pamilya niya para protektahan ako. Salamat. Mahina akong sambit. Akala ko, mapipilitan tayong gawin ang bagay na yun eh. Umiling siya. Never. Saglit siyang nag-atubili, saka umupo sa kabilang kama. Inilapag niya ang mga siko sa tuhod at tumingin sa sahig. But I need to be honest with you. Dagdag niya. Napakunot ako ng noo. Ano yun? I won't lie to them forever. Sabi niya. Sooner or later, kailangan nating mag-set ng boundaries. Maybe even tell them that we're taking it slow. Tahimik akong tumango. Okay lang yun. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Bago lumabas, huminto siyang muli at humarap sa akin. Madison, seryoso niyang sambit. You're safe here, I promise. Hindi ko alam kung bakit pero bago pa tuluyang makalayo si Uno, ay bigla itong huminto at bahagyang ipinilig ang ulo. Napakunot ako ng noo at agad tumayo. O bakit? May problema ba, Uno? Nag-aalala kong tanong. Para kong nahihilo. Tugon niya habang napahawak sa sentido. Bago pa man ako makalapit ng tuluyan, isang kakaibang hilo rin ang biglang pumasok sa akin. Parang umiikot ang paligid, kasabay ng pag-iinit ng katawan ko. Hindi ordinaryong init, kung hindi kakaibang pakiramdam na gumagapang mula dibdib pababa. Wait, mahina akong sambit habang napaupo sa gilid ng kama. Ako rin, nahihilo ko. Mabilis na lumingon si Uno sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kaba sa mga mata niya. Something's wrong. Seryoso niyang sabi. Kanina pa ba ganyan ang pakiramdam mo? Umiling ako. Hindi, ngayon lang, after dinner. Napatigil siya. Parang may biglang pumasok sa isip niya. Dahan-dahan siyang huminga. Pilit pinatatatag ang sarili kahit halatang hirap. Did you drink the wine? Tanong niya. Oo, konti lang. Sagot ko. Ikaw rin naman, di ba? Napamura siya ng mahina. Damn! Tumayo siya kahit halatang nahihilo rin. Saka lumapit sa pinto't agad akong isinara. Pagbalik niya sa akin, bakas sa mukha niyang matinding pagpipigil. Madison, mababa at mariin niyang sambit. Listen to me carefully. Naramdaman kong lalong umiinit ang balat ko. Ang tibok ng puso ko'y sobrang bilis na parang may sariling isip. I think they slipped something in the wine. Sabi niya. Something's wrong. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Stay here. Mabilis niyang utos. Don't move too much. Pero bago pa man ako makasagot, biglang nanlambot ang mga tuhod ko. Mabuti na lang at mabilis siyang nakalapit at nasalo ko bago ako tuluyang bumagsak. Uno! Mahina akong tawag. Halos pabulong na lang. Hinawakan niya ang balikat ko. At sa simpleng dampi na yon, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Pareho kaming napatigil. Nagkatinginan kami. Pareho kaming hinihingal. Parehong may apoy sa mga mata. At pareho naming alam, hindi lang ito simpleng hilo. Damn it! Bulong niya. Pilit inaalis ang kamay niya. This is bad. Mukhang si Maming may gawa. Para sa pangarap nilang apo. Ha? Halos pabulong kong sambit sabay lunok. Paano tayo? Bigla niyang hinawakan ang pisngi ko. Maingat pero mariin. Pinilit kong tumingin sa kanya kahit parehas kaming halatang nahihirapan. Do you trust me? Seryoso niyang tanong. Tumango ako kahit nanginginig. Oo naman. Wala na siyang sinabi. Mabilis ngunit maingat niya akong inalalayan papunta sa shower room. Pagpasok namin, agad niyang binuksan ang gripot sabay kaming tumapat sa malamig na buhos ng tubig. Napasigaw ako ng marahan sa gulat. Mabilis na nabasa ang buhok at damit ko. Pero kahit ganun, parang lalo lang umiinit ang katawan ko. Para bang hindi sapat ang lamig para patigilan ang kakaibang apoy sa loob. Just breathe. Mariing sabi ni Uno. Nakapikit.
Parang ipinipilit ang sariling manatiling kalmado. Look at me. Just focus on breathing. Sinubukan kong sundin siya. Huminga ako ng malalim, paulit-ulit, kahit ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Nakatayo lang siya sa tapat ko. Hindi lumalapit, hindi humahawak. Maliban sa sandaling inilapit niya ang kamay niya sa pader sa tabi ko. Parang nagpapaalala ng distansya. This is not happening. Mariin niyang sambit. Halos parang wala sa sarili niya. I won't let it. Lumipas ang ilang sandali. Hindi ko alam kung ilang minuto ba o segundo lang. Hanggang sa unti-unting humupa ang hilo ko. Mabagal pero ramdam kong bumababa ang init sa katawan ko. Kahit may natitirang panghihina. Ayos ka na ba? Tanong niya. Maingat pa rin ang boses. Oo, medyo. Sagot ko. Pagod pero malinaw na ang isip. Tumango siya sa kaagad lumingon palayo. Parang binibigyan ako ng espasyo. Kinuha niyang tuwalya at inabot sa akin nang hindi tumitingin. Dry yourself, sabi niya. I'll call the doctor. And tomorrow, I'll deal with my parents. Napatingin ako sa likod niya. Sa lalaking piniling pigilan ng sarili. Kahit malinaw na parehas kaming nadamay sa plano ng iba. At bago pa siya tuluyang makalabas, ay hinabol ko siya't niyakap mula sa kanyang likuran. Ramdam ko ang biglang pag-igting ng katawan niya. Huminto siya sa paggalaw, parang pinipigilan ng sariling huminga ng malalim. Madison, what are you doing? Maingat niyang tanong, halatang naguguluhan at nag-aalala. Hindi ko inalis sa mga braso ko. Sa halip, isinandal ko ang noo ko sa likod niya. Pinikit ang mga mata ko habang sinasabi ang matagal ko nang iniisip. 1 taon lang ang kontrata natin, Uno. Mahina akong sambit. At ayokong dumating ang araw na magsisisi ako dahil puro takot lang ang pinili ko. Tumahimik siya. Gusto ko. Dugtong ko. Nanginginig pero buo ang loob. Pumapayag na ako kahit wala sa kontrata. Gusto kong makitang magiging supling natin kung papayag ka. Mabilis siyang humarap sa akin, halatang hindi makapaniwala. Hawak niya mga balikat ko. Mariin pero maingat. Parang sinisigurong totoo ang naririnig niya. Are you sure? Tanong niya. Seryoso ang mga mata. Once we do this, there's no turning back, Madison. Tumingin akong diretsyo sa kanya. Walang biro, walang alinlangan. Yes, sagot ko. I want to do it, Uno. Gusto kong magka-baby sa'yo. Matagal siyang hindi nagsalita. Tinitigan lang niya ako. Parang sinusukat ang bawat salita, bawat emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapat ang noo niya sa noo ko. Then listen to me. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Hindi ito dahil sa pressure. Hindi dahil sa mami ko. Hindi dahil sa kontrata. Huminga siya ng malalim. This will be because we both choose it. Tumango ako. Marahan niya akong niyakap at sinimulang halikan ang aking noo. Hanggang sa sakupin niyang labi ko gamit ang labi niya. Nang mga oras na yun ay muling bumalik ang init na nararamdaman namin kanina. Mas doble pa dahil bawat haplos ay parang apoy na nakakapaso. Pero masarap. Nang gabing yun ay mas pinili kong pagkatiwalaan ng puso ko. Buong puso kong ibinigay kay Uno ang sarili ko. Hindi dahil sa kontrata, kung hindi dahil ayokong magkaroon ng pagsisisi sa huli. After all, alam ko namang hulog ng loob ko sa kanya. Oo, inaamin kong mahal ko na si Uno. Kinabukasan, nagising kaming pareho na may kakaibang gaan sa dibdib na parang unang beses akong huminga ng walang takot. Maingat akong niyakap ni Uno mula sa likuran. Waring natatakot na baka magising ako at maglaho ang lahat. Good morning, my wife. Bulong niya na puno ng lambing. Napangiti ako at bahagyang humarap sa kanya. Good morning. Tahimik muna kaming nagkatitigan. Para bang pareho naming sinisigurong totoo ang lahat ng nangyari. Walang kontrata sa pagitan namin. Wala munang usapan tungkol sa obligasyon o papel. Tanging kaming dalawa lang. Umupo kami sa kama at nag-usap ng masinsinan. Doon ko naramdaman ang lalim ng desisyong pinili namin. Hindi dahil sa pressure,
Hindi dahil sa pamilya, kung hindi dahil sa amin. Pagkatapos, tumayo si Uno at kinuha ang isang sobre mula sa drawer. Alam ko na agad kung ano yon, ang kontrata. Sa harap ko, tahimik niya itong binuksan. Sa kanya marahang pinunit ang papel hanggang tuluyan itong maging pira-piraso. Wala na yang silbi. Sambit niya habang diretso ang tingin sa akin. Hindi ko na kailangan yan. Napasinghap ako. Ha? Uno? Lumapit siya't hinawakan ang mga kamay ko. Madison, kailangan mong malaman ng totoo. Huminga siya ng malalim. Parang binubuksan ng isang lihim na matagal niya nang itinatago. Matagal na kitang kilala. Simula niya. Bago pa ang lahat. Regular customer na ako sa restaurant. Palagi kang nasa sulok na mesa. Laging tahimik. Laging mag-isa kapag break time. Akala mo hindi kita napapansin. Pero bawat pagpasok mo, alam ko na. I was the one who anonymously gave you flowers. Itinigil ko lang noong natakot ka na kasi naisip mo na baka masamang tao ako. Nanlaki ang mga mata ko. Ikaw? Ikaw pala yun? Tumango siya ng may munting ngiti. Dun pa lang, nahulog ng loob ko sa'yo. Dahil simple, masiyahin, at totoong tao ka. Matagal na kitang pinangarap, Madison. At nang dumating ang pagkakataon, kinuha kong chance na yun. Biglaan man ang alok ng kasal pero ang nararamdaman ko, hindi kailanman naging biglaan. Nangilid ang luha ko. So, ang lahat ng to? Hindi kasi sinungalingan. Putol niya sa marahan na boses. Ang kontrata lang ang peke. Ang nararamdaman ko sa'yo, totoo na mula pa noon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit na parabang ayokong pakawalan siya ng sandaling yun. Sa unang pagkakataon ay malinaw sa akin ang lahat. Hindi ako napadpad sa buhay ni Uno dahil sa papel o kasunduan. Nandito ako dahil pinili niya ako. At sa wakas, pinili ko rin siya. Pagbaba naman namin sa sala ay agad naman naming nadatna ng mami ni Uno sa sala na tila kanina pang naghihintay. May hawak tong tasa ng tsaa. Pero ang mga mata niya ay mapanuri at puno ng pananabik. Nang makita kami nito ay kaagad nitong napansin ang paraan ng pagkakahawak ni Uno sa kamay ko. At ang ngiti sa labi namin na bakas ang totoong saya. Bahagya siyang napatigil, saka unti-unting napangiti. Isang ngiting puno ng kahulugan. So, mahinahon itong sambit, sabay lagay ng tasa sa mesa. Mukhang naging maayos ang gabi niyo, ha? Ramdam kong uminit ang pisngi ko, pero bago pa ako makapagsalita, ay humakbang na si Uno sa unahan ko. Bahagyang inilagay ang sarili niya sa pagitan namin. Mom, seryosong sabi ni Uno. We need to talk. Ngunit imbis na mabahala, lalo pang lumambot ang ngiti ng mami niya. Tumayo ito't lumapit sa amin. Ay, anak! Sabi nito, halatang tuwang-tuwa. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kita ko na. Napatingin to sa akin at sa unang pagkakataon, wala roon ang mapanuring tingin kung hindi saya at tagumpay. Success palang plano! Dagdag niya, hindi maitago ang tuwa. Matagal ko nang hinihintay to eh. Huminga ng malalim si Uno. Mom, kahit na anong nangyari kagabi, desisyon namin yun. Hindi dahil sa plano nyo. Tumango ang mami niya, pero hindi nabawasan ang saya sa mukha. Oo naman, ang mahalaga, masaya kayo. At mukhang sobrang saya pa nga. Hindi na ako nakapagsalita. Hawak lang ni Uno ang kamay ko at hinalikan niya yon. Makalipas ang 1 taon, matapos kong manganak ng malusog na sanggol ay nakaupo kami ni Uno sa hospital room. Hawak-hawak ang bagong silang naming sanggol. Napakaliit niya. Ang mga kamay at paa, halos kasing laki lang ng mga daliri ko. Marahang humihinga. At sa bawat hininga niya, ramdam ko ang init at tibok ng puso niya. Dahan-dahan kong idinikit ang baby sa aking dibdib. Hi, Lucas. Bulong ko. Nangingiti kahit may luha sa gilid ng mata. Hi, baby. Mommy loves you. Si Uno, nakatayo sa tabi ko. Marahan niyang hinawakan. Binuhat niya ang baby ng marahan para masilip ang mukha niya.
Napangiti siya ng malalim, halatang puno ng pagmamahal. Ang liit niya, pero ang tibok ng puso niya, ramdam ko na agad. Bulong ni Uno, saka ako tiningnan. Madison, salamat. Salamat sa'yo, sa regalo na ito. Hinawakan kong kamay niya tumingin sa kanya. Salamat din sa'yo, Uno, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Tugon ko dahil ramdam ko ang init ng pagmamahal niya sa amin. Dahan-dahan niya kaming niyakap ng marahan at pinipilit na maging maingat sa bawat paggilos. I promise, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Ikaw, Madison, at ang mga magiging anak pa natin, mamahalin ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Uno, mahina akong bulong habang nakangiti. I love you. I love you too, Madison. I thank God for these blessings. Dahan-dahan niyang dinala ang sanggol sa kanyang mga braso. Hi, little champ. Daddy loves you. Sambit niyang muli habang hinahaplos ang pisngi ng baby. Napangiti ako habang nakatitig sa mag-ama ko. Sinong mag-aakala na ang bilyonaryong biglang inalok ako ng kasal ay ama na ngayon ng anak ko? Grabe, wala na akong mahihiling pa sa Diyos. He gave me 3 in 1. A good and a loving husband, a beautiful child, and a good life that I will cherish forever. Tunay na hindi lahat ng pagmamahal ay makikita kagad sa simula. Minsan hindi natin namamalayan na mahal na tayo ng isang tao dahil sa takot. Ngunit kung kapwa bubuksan ng puso't isipan, magtatagpo ang dalawang puso na totoong nagmamahalan, gaya ng pagmamahal ni Uno kay Madison. Wakas!